Share ko naman sa inyo ang process namin ng paggagawa ng aming pandesal. Itong pandesal namin na ito, kahit nabukasan na ito at nakailang araw, basta i-keep mo lang ito sa airtight or naka-plastic lang ng mahigpit na hindi siya nahahanginan, hindi ito basta-basta tumitigas. Pagkamasa nga pala nito, pinasadahan lang ito sa dough roller para pumino yung dough nito. Tapos siyang ginagawa ni kuya, ang tawag dyan pagbabaston. So binabaston yung pandesal. At sa pagbabaston naman nito, kailangan medyo dadasik-dasikin mo ang pagbabaston kasi nga ang gusto natin, maging pino yung loob nito at saka walang butas-butas. At pagkatapos naman itong mabaston, ipapagulong na ito dun sa parka na merong breadcrumbs. Yung mga breadcrumbs na yun yung mga tira naming tinapay dito na tinotoasted, tsaka pinupulbos. At ihahanay lang muna lahat yung mga binasto na yon na dough dun sa parka na may pulbos. At hahayaan lang muna itong umalsa-alsa ng kaunti bago ito puputol-putulin. Napakahalaga na nire-rest muna itong ating binasto na ito na dough kasi nga, pag diniretso putol natin ito, ang kunat nitong putulin. At ang isa pa, umaatras yung tinapay. Dahil pag hinayaan mo ito na munang umalsa ng kaunti, napakaganda na niyang gayatin o putulin kaya. So ayan, makikita mo na medyo umalsa-alsa na yung ating binasto na tinapay kanina. Makikita mo pag pinuputol ni kuya, hindi na atras yung tinapay? Kung papaano niya naputol, ganun pa rin ang itsura. So kung hindi natin to pinaalsa, pag putol nito, nag-iiba pa yung laki nito at lumiliit. Sa pagpuputol naman nito, napakahalaga na maraming pulbos. Kasi pag katulad nito na nakastack siya ng madami, pag wala yung pulbos, magdidikit-dikit yan. At yan na nga yung itsura ng ating mga pinutol-putol na pandesal. At sa paghahani naman nito, yung pinagputulan, siya yung nasa ibabaw para ang tendency niya palapad. At siguraduhin natin na may ganyan siyang space kasi nga aalsa pa ito para makabuelo siya ng pag-alsa. At wag naman yung sobrang layo-layo. Dahil pag layo-layo naman masyado, hindi na sila magdidikit-dikit, hindi mo rin ma-achieve na yung mga gilid-gilid niya ay malambot. Kaya talaga ang paghahanay din ng tinapay ay napakahalaga sa paggawa ng tinapay para ma-achieve mo rin talaga yung tamang lambot ng tinapay. At yan na nga po yung mga pinutol-putol natin na pandesal. Ganyan po ang itsura niya bago siya iluto. So ipapaalsahin po yan ng magdamag. The longer po ng period ng pagpapaalsa nito, mas maganda po. At ito na nga po yung itsura ng ating pandesal pag naluto na. Nadodoble po talaga yung size nito. At makikita mo talaga po na may height siya kasi nga po maganda yung pagkakadikit-dikit natin ng pandesal. At ang tendency din po talaga nun, yung ibabaw lang po ang lulutong at may ensure po natin na ang gilid-gilid nito ay malambot. At yun lamang po. Salamat sa panonood. Bye-bye!